Good evening! What's up mga lods? Welcome back ulit sa ating mini tutorial ng mga setups ng TDLC. Okay, ngayong gabi i-explain ko ng mabuti yung or kahit mabilisan yung ating actually hindi to bago. Alam ni Lodi Pops Mags. Yan, ni Pops Mags check nyo siya kung gusto nyo. Mas marami kayong matutunan. Alam ni Lodi Mags to na dati pa natin ginagamit itong si Predictive Range. So, nirecover ko lang kasi to. Matagal na natin tong mga boss style or tag dito technique si Predictive Range. Kasi nirecover ko to dahil lately notice ko marami sa inyo hindi makapaglapag ng box or makapagguhit ng box top, box bottom. Paano gagawin yung box ng isang structure sa market. So with the help of PR or predictive range, pwede tayo mag-decide. Nag-aakyan na sa box, hindi ko lang sinasabi sa inyo, may imaginary box po yan. So tatry ko ipakita ngayon sa along the pag-explain ngayon sa video na to. Okay, so first of all, ganun pa rin naman, hindi tayo nagbabago. Dapat walang nagbabago. Anong oras ba ang news? 8:30 okay. Dapat yung consistent pa rin yung ating analyzation sa market, no? Always place the hold load, no? Malaki ang range, no? 1,100 pips, parang ganun more or less, no, sa daily. And when you go down to 1 hour, makikita natin si Sago, yung ating pisar nasa ilalim. So meaning kung loyal kayo, kung ang tawag dito yung religiously gusto niyo talaga strictly follow the setups, no, edi nasa ilalim si Pisars or si Sago or si Munggo, meaning buy lang ninyong i-chase or yung inyong i-trade. Wala kayo ibang isipin kundi buy kung gano'n ang kayong klaseng tao, no. So pwedeng gano'n kasi, no, pero kung open-minded naman kayo, no, o kaya multitasking kayo, kaya ninyong pataas pababa, edi i-trade nyo short at long, wala namang kaso doon, no. Both sides pwede tayong kumita, sinasabi naman natin yan. Alright, so down to 15 minutes. Ayan, dito tayo usually nagpa-plot ng mga trend line, no, before, no. And kahit hanggang ngayon pwede nyo gawin yun, sinasabi ko nga, di ba, kailangan consistent tayo sa mga moves natin sa market. So mayroong trend line dito kanina, ayan, which is na breakdown and then going up. So yung sinasabi natin kanina sa 1 hour, no, kahit na up lang or tawag dito yung go long lang yung inyong matyagan or yung inyong subaybayan, no, gain kayo dyan. Meaning hindi ninyo iti-trade tong mga drop na ito, wala kayong pakialam dyan, no? Hindi nyo siya basta iti-trade. Kailan kayo magti-trade kung makakita na kayo ng possible na mga entries for long, no? So ang tanong, saan or paano tayo makakita ng mga possible na entries dito sa long direction, no? So by placing Fibo, yan, magkakaroon tayo ng mga key levels, no. Ayan, nakita nyo, no, sa 78.6 nagkaroon ng bounce dito sa part na to. So possible dito pa lang tayo makapag-long, ano, kung by key levels tayo ng Fibo, no. Pero still, no, 500 pips yan mga boss. Ganun tayo ka-immortal, ano. So go down muna tayo sa ito yung sa natin sa PR na tinatawag, no. So malaki yung movement ngayon mga boss. So may time na useful ang 5 minutes, may time na useful ang 3 minutes. So ibig sabihin hindi siya strict na dapat 5 minutes lang yan or dapat 3 minutes lang yan. But still, again, kung PR religiously executioner kayo, ano ba tawag kasi sa ganun, no, follower or yung talagang stricto kayong tao, ay hindi ako magbabago. Kung gusto ko 5 minutes lang, hindi ako mag 3 minutes, hindi ako mag 1 minute, hindi ako mag 15 minutes, no, yung yung execution ng PR, no. Kung ganun kayong klaseng tao, and then okay din naman, wala nang problema, no. Kagaya nito, nag-breakdown, yun nga lang problema, nag-breakdown kasi to, no. Yan. So pero on this part sa area na to, naka-recover na siya. Yan. So itong area na to dapat mapapasok kung kayo, kung gusto niyo execute to through lang 5 minutes na time frame, no. So dito siya dapat sa area na to. Yan, diyan kayo dapat papasok sa green na yan, no? Kasi green and red lang naman yung laro nito, no? Pag napunta sa green, then go long. Pag napunta sa red, then go short. Okay, so sinasabi ko sa 3 minutes, mas may lamang kasi dito or mas may structure siya. So kung manonotice natin dito, no, since morning, so linawin ko lang ha, ang PR natin nilalaro siya red on sell, green on buy, or di ba? Pagka nag-green, go long. Pagka nag-red or nasa red, go short, no? Ganun lang ating discard dito.
So since morning, anong oras to? 6 o'clock, no? 4 o'clock, 6 o'clock. Yan, nasa cell area na siya. So mapapansin nyo, kung tinitrim-trim nyo na to or sinuchupit-chupit, nilalaro-laro, ini-scalp-scalp, makaka up to 90 pips na kayo pala dyan, ano? Palagay nyo ng 50 pips na lang, huwag na 90 pips, no? Still no gain pa rin yan. And then nag-breakdown, no? So matyaga kayong nag-execute ng setup. Ito yung reward na tinatawag kung talagang tututukan nyo siya, no? Kung sample hanggang dito ka nang galing, then that's around 250 pips, tama, no? So napunta naman sa green, so anong diskarte mo naman? Long naman. So from green, kahit hanggang dito lang, 100 pips na to. Paano kung ma-tsempohan mo pa to, no? Mabiyayaan ka, no? Na makapag-hold or ma-trade tong area na to, no? By placing this trend line. Kasi pag napiplace tayo ng trend line, no? Every touch niya sa support dito sa ilalim is anong opportunity yan to go long. Ganun yan. Ganun din naman yan sa short, no? Yan ang use kasi ng trend line, para may guide tayo, no? Kung ayan, kung tignan nyo, so 1-2 lang naman yan, 1-2, di ba? So starting daw dito sa area na to, yan, dito sa area na to, pwede ka na mag-short, pwede ka na mag-short, pwede ka na mag-short. So 3 times ka nabigyan ng chance, ano, sa area na yan. So ganun din naman sa long. Then after that, ito na nagkaroon ng drop, nag-drop de, pero ito sinalo rito, sinalo dito sa green area, no? So after saluhin ng green area, yan, so nagkaroon tayo ng long movement, no? So malinis lang naman yung galaw ni market ngayon. Although kung titignan ko to, baka ako hindi pa naman, no? Kasi ang mako-consider natin itong breakdown kung babagsak siya dito, no? May isa kasing rules tayo pag nag-breakdown, so wala siya sa chart ngayon, Sa ibang pagkakataon ko na siguro i-explain yung para mas malinaw. O ito, breakout na lang, sa breakout para makita rin naman ninyo. Ito, nakita ko siya sa breakout, Teka lang, usog ko lang tong yan, usog ko lang burahin ko na muna si hindi mo natin gagamit si Pibo, So may rules kasi itong si PR, once mag-breakdown, mag-breakout, hantay tayo sa blue area, no, para pag nag-touch doon, then yun yung ating magiging parang pinaka-entry, no. So kagaya nangyari dito, nagkaroon siya ng breakout somewhere here, and then somewhere here naman ng pwedeng maging entry for long. Okay, sa bilog yung kanina, no. Yan. Although hindi siya nagtatouch siya, mind nyo itong natin, strategy sa TDLC, no? Hindi tayo laging strict sa kailangan tumapak sa guhit, no? Hindi ganoon, sabi ko, it is an area, kaya nga tayo may layering, no? Tinatawag. So kung hanggang dito siya hanggang dito siya bumabagsak, samba. Actually medyo tricky talaga to sa totoong buhay, no? Ayan, somewhere here, ito dapat maging entry natin diyan. Yan, so kung hindi naman napasukan yan, okay lang, walang problema yun. Pero yun nga, kung strictly ka na nag-trade ng long, dapat napapractice mo na yung mga ganyang bagay. Paano to Kuya Dids breakout and then hindi sinalo rito? So may mga times, of course, alam natin yan, hindi 100% ang kada technique, and then possible cut tayo sa area na to kung nagpipilit tayo mag-long dito, no? So baka may nagtatanong sa inyo, no, Kuya Dids, para saan yung white box na yan? Sikreto kasi ito ng mga gwapo. Actually nung mga price action na higher level analysis. Natutunan ko to kay Donvo. Yan, kami nila Loading Edge, no. Meron silang average na tinatawag na average na resistance, average na support. So nilalagyan nila ng mga line yan, tapos pag pinagkukunik-kunik nila yung mga dot, then nakukuha nila yung average. So ako mata-mata na lang, natuto naman tayo kay Boss Akio. Manonotice niyo yan, manonotice niyo yung mga mini resistance, kasi ito yung mga major, ito yung mga major, yung mga overshoot na tinatawag. Pero itong mga mga strong resistance kasi area na yan, nakita nyo naman, di ba? So since hindi ko alam kung ilang araw, 1, 2, 3, 4, since 4 days pa lang, no, nagre-react na siya sa area na yan. So kita nyo hanggang ngayon nagre-react pa rin siya dyan. So kung matututunan nyo na yan, kaya lang it will take time. So basta yun, kung matutunan nyo yan, then yung possible na breakout dito, makapaghanda tayo na, possible ito na yung last na breakout, and then baka sakali mag-resist siya, which is yun yan nangyari kagaya nito, no? So yun lang mga boss. Pero kung religiously kaya nyo i-follow yung green red, imagine nyo ito, no, rito, humugot dito sa ilalim mo, palagay nyo nun yung nilayer tong part na to, nilayer ninyo tong area na to, from here to here, no. Then possible makagain tayo dito ng malaki-laki. Palagay mo ng gitna na lang. This is around 100 pips na rin mga boss, no. Although bumagsak siya ngayon, siyempre tipi-tipi din. Ganun lang naman talaga. Ang sinasabi ko, no, ang pinopoint ko,
sa green area pa lang yan, ano, naka 100 pips na siya kasi laki ng movement ngayon eh. So tipi-tipi rin mga boss, huwag tayong paka-greedy lalo ngayon tumapanahon na to. Talagang ano ngayon, matitindi mga galawan. So ayun lang muna, kung may hindi kayo naintindihan sa about sa predictive range natin, di tanong-tanong na lang din sa mga susunod na araw, i-detalye ko